Magandang hapon mga katropa. Kamusta? I'm your DJ today, DJ Tarub. And you're listening to 69.69 FM. Pwede nyo rin akong i-follow sa Insta, Facebook, and Twitter. Just type tarub.sarap-sarap with matching letter A, H, H. Mga katropa, may nag-send sa akin kaninang umaga ng isang istoryang nagpaakit sa aking damdamin. Gusto ko i-share sa inyo. Ito ay nagmula sa katropa nating si Ella at pinamagatang Katok Penge. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Hindi ko man lang tumutulong. May nakuha ka bang limos? O tingnan mo tong mga kapatid mo. Nagugutom na. Sige na. Bilisan mo. Mamalimos ka na doon. Marami nang nagbago makalipas ang 10 taon. Matagal na rin pala mula nung huli ko nasilayan ang maamong mukha ng aking matalik na kaibigan. Naalala ko pa, noong pinagbabawalan ako ni Mami, tuwing kinakausap ko siya. But what can I do? He's the only friend I met when I was young. Mommy, someone is making katok on our window. Look, oh, he's so dirty na kaya. Like, he's sobrang baho na. It seems that he doesn't know the word ligo. Ew. Han, huwag mong bubuksan yung pinto. Mamaya manakawan pa tayo dyan eh. Sige yan. May mga pagkakataon pa ngang napagkakamalan pa siyang magnanakaw or what dahil sa trabahong ginagawa niya. Hangang ako sa kanya eh. Kahit sa murang edad, nagagawa na niya makipagpatintero sa mga kotse sa kalsada. Kawawa ka naman. Wala nagbibigay sa'yo. Tinan mo, marami akong pera. Baliwala sa kanya ang bawat lait at bawat sigaw ng mga nakakasalamuha niyang tao. Dahil para sa kanya, ang mahalaga lamang ay masunod niya ang utos ng mga magulang upang hindi siya mapagalitan pag uwi niya. Uy, nandiyan na si Kuya. Kuya! Kuya, anong dalawang pagkain? Kuya, pasalubong. Please. Wala eh. Sensya na kayo Wala nagpalimos sa akin ngayon eh. Ha? Ano? Wala kang nakuha? Eh anong kakain na rin mamayang hapunan? Ikaw talagang bata ka. Hoy! Bata ka, punyeta! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Dapat pag uuwi ka rito, lagi kang may madadala. Bumalik ka nga rito. Halika dito. Huwag ka na umiyak. Malay mo, next time, makakuha ka, diba? Punasan mo na nga yung luha mo. Mapangit ka lalo eh. Sige na nga. Hanap na lang ako na iba para mapakain ko na yung mga kapatid ko. Yun ang huling pag-uusap namin ng natatangi kong kaibigan. Pagkatapos kasi nun, di na ulit kami muling nagkausap. Naalala ko pa kung paano siya lumisan at nagpaalam. Salamat po! Merry Christmas po! Uy, akin na nga yan. Ayoko! Akin na. Ayaw para sa mga kapatid ko to! Kailangan ko rin yan eh. Akin na. Wala silang kakainin! Akin na. Uy! Uy! Umali ka rito, uy! Uy, teka lang! Uy! Ang di ko makakalimutang pangyayari na nasilayan ko sa kalsadang ayoko na muling daanan
ay noong nakita kong nakikipagpatintero muli ang aking natatanging kaibigan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya naiwasan ang kotseng sumalubong sa kanya. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano lamang lisanin ng nakasagasa sa kanya ang kawawang katawan ng batang walang ibang alam kundi mamalimos at makipagpatintero sa mga sasakyan para lamang sa pamilya niya umaasa sa kanya. Buong katawan ko ay mistulang nanigas at hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko lubos maisip na nangyayari ito sa totoong buhay. Ang akala ko kasi, napapanood ko lang yun sa mga palabas sa TV. Pero yun pala ang isa sa pinakamasakit na pangyayari na mararanasan ko sa murang edad ko noon. Ngayong Pasko, muli kong naalala yung mga masasakit na pangyayari nung araw na yon at ang mga pag-uusap namin na hindi ko makakalimutan ng aking natatanging kaibigan, si Abel. Ayan po, napainggan natin ang malungkot ngunit makabuluhang storya mula sa letter sender nating si Katropang Ella. Sana pumayapa ang kaluluwa ng iyong best friend. Mga katropa, mahirap talaga mawalan ng minamahal. Kaya ngayong Pasko, sana'y maalala natin at madalo man lang ang mga minamahal natin. Sana'y magbigay aral ang storyang binahagi sa atin ng ating katropa na dapat pahalagahan ang ating mga minamahal. Kaya mga katropa, ito po si DJ Tarub at nakikinig kayo sa 69.69 FM.